Magandang umaga, Joel and Weng. Magandang umaga sa mga kapusong nakikinig at nanonood. Pinagdedebatehan namin ni Weng. Dati nang dapat, di ba? Zero balance billing. Wala ho talagang dapat binabayaran ang taong bayan pagka sa ospital ho ng gobyerno nagpagamot, lalo na yung mga nasa ward. Pero meron ba talagang anong bago do sa pangako ni Presidente? Kahapon. Mhm. Alam mo, Joel, ako mismo dun sa Facebook ko nakikipag-debate kasi may nagsabi ako, mga kaibigan ko rin naman, may mga kaibigan ko nagsabi na dati na naman yan, Doc Albert, meron na tayong tinatawag na no balance billing policy even before 2016. Sabi ko, ano ba naman, magpakatotoo na tayo. Alam natin na ang ginagawa ng mga ospital dati, or siguro nangyayari pa hanggang ngayon, binabago na nga natin, sasabihin, ay out of stock yung gamot, labas po kayo dun sa butika sa tapat. Na ang may-ari pala ay si Dr. Ganyan. Tapos, o kaya yung iba, ay yung bayad po ng PF ninyo, ano na lang magkita na lang tayo dun sa clinic, mamaya ho, tapos walang resibo. Nangyayari po yan at alam namin yan. Yan yung mga binabago ngayon na dapat hindi nangyari kasi ang sabi nga ng Pangulo, isa lang dapat ang kausap, meaning hindi lumalabas sa parking lot, hindi pupunta sa kabilang clinic, hindi pupunta sa butika, nasa loob ng ospital ng DOH, bayad na ang bill mo. So, ang linawin lang po natin, Asek, kung halimbawa po magpagamot ako, knock. Di ba magpagamot ako, kailangan ba sa ward lang ako para malibre ako magkaroon ako ng zero balance billing, or available po ba ito halimbawa sa semi-private or private na kwarto sa isang government hospital? Kasi sinasabi ni Weng Asek, naintindihan ko, meron talaga tayong mga pasyente na believe sa government hospital. Totoo yan. Dahil magagaling ang mga doktor natin sa PGH, sa Philippine Heart Center, di ba? Correct. Mga specialty hospitals po yan. Pero meron silang binabayaran pa rin dahil sila ewan ko, may category sila, Weng, no? Depende sa klase o kategorya ng ospital. Tsaka yung kategorya ng pasyente. Uh-huh. No? Paano yun? Ano sila? Pag nagpagamot sa government hospital, pati ba sila libre sakop din nitong utos ni Presidente? So Joel and Weng, susubukan kong ipaliwanag ng mabilisan yung sitwasyon ng ating health sector. Sa paningin po, sa pandinig ng ating mga tagapakinig, basta sinabing government, lahat niyan DOH. Sa katunayan, komplikado po yung sistema natin at ito yung dahilan kung bakit yan nagkakaroon ng balance billing. Iba po ang budget ng DOH, iba po ang budget ng PGH, iba rin yung budget ng Veterans Memorial Hospital, iba rin yung budget ng ating Heart Center, Lung Center, NKTI, at saka yung Philippine Children's Medical Center na mga tinatawag na mga GOCC hospital. Sa makatwid, sa madaling salita po, hindi isang kumpas yan. So ang sabi ng Pangulo kay Secretary Herbosa, pwede bang ayusin natin itong kaguluhan na to dahil isa lang dapat ang kinakausap ng pasyente. At para hindi tayo nangangako, nag-overpromise at totoo yung pangako na sinasabi at mangyayari, simulan natin isa-isa. Okay, nung una po namin totoo to mga true story behind the scenes, yung discussions namin sa technical level, sabi, pwede bang pilot muna isang ospital kada rehiyon? Ang sabi po ng Malacanang, ano ba naman kayo, mangarap kayo, napakababaw, hindi pwedeng ganyang kababaw, hindi yung mararamdaman. Okay, so sabi ng Secretary Arbosa, kung lahat ng DOH hospitals, ito ngayon yung paglilinaw. Pag sinabing DOH Hospital, kasama ba yung Heart Center, kasama ba yung Lung Center, kasama ba yung NKTI, saka yung PCMC? Ang diretsahang sagot, hindi muna. Pero may pahabol po ako dyan na meron kasing sariling malalaking budget ang NKTI, ang Heart Center, ang Lung Center, tsaka yung ating PCMC. At alam po namin yon kasi nakikita namin yung kanilang mga reserba. Gagamitin nila yon. Pero para hindi tayo magkaroon ng sisihan, ng kumaga missed expectations, 87 DOH hospitals nationwide yung uunahin. At pag nakita natin yan na umandar, isusunod na po yung ating mga Heart Lung Center. Pwede na naman mauna sila, pero yung promise is yung 87 DOH hospital. Maganda yan kasi at least kahit papaano meron ng latag, Joel, at nalinawan natin na hindi lahat ng government hospital, 87, paano po malalaman ng mga kapuso natin na itong ospital na ito, pag nagpagamot ito, may bayad ako o wala? Saan namin makikita yung listahan ng 87 hospitals na yun na available para sa zero balance billing? Opo.
Very good question, Ms. Weng. No? Nakapost po dun sa Facebook page ng PCO, Presidential Communications Office. Nandun po lahat ng listahan specific ng mga pangalan ng mga DOH hospitals. Una po yun. Ikalawa, pag dun po sa DOH hospital, paki-request po na dun tayo sa basic accommodation. Isa pa itong punto, Joel and Weng, na para bang akala ng tao kasi, nakaw, ano yan, ward na mabaho, ward na hindi magandang gano. Naku po, hindi po. Kung kayo po ay rumonda na, nakita namin mismo ni Sected sa East Avenue last week, nagronda kami as part of Typhoon Response. Pagtingin namin dun sa ward ng mga bagong panganak, naka-aircon, mabango. So yan yung binabago natin na misconception na para bang yung nakagawi ang noong unang panahon ay pag-government, pangit yan, hindi maganda. Binabago na po yun, hindi po ito petics na ward. Okay, linawin ko lang, pang basic accommodation lang po yung zero balance billing. Beyond the basic or beyond the ward, pwede na pong may bayad po ang pasyente. Tama po yun, Ms. Weng. Ngayon, beyond the ward naman kasi, ito ho ang usapin ng universal healthcare. Yung mga essential services, yung gamot, yung doktor, yung operating room, malamang yung kuryente sa tubig, patakbo ng ospital, lahat yan, pantay-pantay lahat ng Pilipino, mayaman o mahirap. Ngayon, pag nag-request tayo, ay hindi ko kaya yung may ka-share ako sa kwarto, ayoko ng 4 kami, gusto ko nag-iisa lang ako, ay gusto ko may television, gusto ko meron tayong ganitong level ng comfort. Ibang usapan po yun. Hindi po basic accommodation yun. Tawag po doon amenities. Hindi po kasama yun. So basta may amenities, meron ka ng bayad, Joel. May dagdag na bayad na yon. Marami daw po nanghihingi ng guarantee letter dahil meron pa talagang binabayaran sa ospital gaya po sa PGH. Libre nga po hospitalization pero meron pang binabayaran professional fee, PF sa doktor, di ba? Ayaw naman po tumanggap ng guarantee letter ng mga doktor. Paano daw po ito, Asek? Actually, Joel, yung usaping guarantee letter, una sa lahat, pag sinabing professional fee, pag ikaw ay nasa basic accommodation, kasama na doon yung professional fee mo. Hindi na naniningil ng hiwalay na PF yung doktor dahil nandun nga sa loob ng basic accommodation. So, doon tayo sa usapin ng guarantee letter. Ang sinasabi nga po namin, nung unang pumutok yung balita na yan, 1 or 2 weeks ago, bakit ba kasi nagkakaroon ng guarantee letter? Sinabi nga ng Supreme Court doon sa kaso ni Belgica versus Ochoa, 2013 pa ito na dapat wala pong mga post-enactment interference. So, sa English yun. Sa Tagalog, kapag ang budget ng bansa ay naaprubahan na at ito'y pinapatupad na lamang, hindi na ho dapat nagkakaroon pa ng mga sulat-sulat, kesyo ni ganitong politiko, dapat binibigay na lang yung serbisyo. At yun yung pinaka-essence ng bayad na bill mo. Isa lang ang kausap, yung ospital, wala nang iba. Alright, may issue pa rin dito. Paano daw po kung kailangan ng dugo? Kasi kadalasan daw, Oo, kinukuha sa labas yan kunin sa labas, i-outsource mo. Pati daw yung mga gamot, pinabibili sa kanila. Yan bang zero balance na sinasabi ko ni Presidente? Pati gamot dyan libre. Tsaka yung halimbawa, yung ganun pangangailangan sa dugo. Yan yung terminong inaantay ko, Joel, at yan yung lilinawin natin. At yan yung dahilan ng balance billing, yung outsource. Yan po yung sinasabi ko kanina na parang ang katotohanan sa nangyayari, tinuturo sa labas, literal natawid ka ng kalye. Meaning na sa labas ng ospital. Kaya ang madaya doon, mukhang zero, mukhang zero sa ospital kasi naman, zero naman, pero pinatawid mo, wala dun sa resibo yung binili sa labas. Okay, ang tinanong ng Pangulo kay Secretary Ted, ito yung behind the scenes, magkano ba ang kailangan para lahat sa loob na lang bibilhin? Or wala nang bibilhin yung pasyente, ang bibilhin ng lahat is yung ospital. Ang kailangan lang ng pasyente is yung serbisyo. At meron tayong number dyan. Abangan natin yung, hindi ko ibibigay yung number kasi budgetary to Abangan natin yung ipa-file na NEP. Pero suma total, itataas ng Pangulo yung tinatawag na MOOE, Maintenance and Other Operating Expenses, ng ating mga DOH hospital. So, hindi to drawing lang, Joel and Weng, no? Meron talaga itong, katakot-takot na pupuyat, paulit-ulit yung mga tanungan namin. Nakatingin ako ngayon, meron akong PowerPoint dito, Risk Mitigation Measures and Potential Budgetary Exposure. So, makatuwid, yung mga technocrat sa loob ng pamahalaan, sinabi, sigurado kayo, pag nangako yung Pangulo, ay back to, hindi to drawing, at ang sagot po is yes. Paano po kung halimbawa, katulad dito may nag-text sa akin, may senior citizen,
nagpa-ospital, masakit na masakit ang tiyan. Kailangan ng ultrasound. Pero sabi ng public hospital doon sa Bulacan, tinuro sa isang private institution, doon daw magpa-ultrasound. Outsource yon. Pero wala bang, yun ang sinasabi natin, Kulang pa rin ba Asek, sa gamit? may gamot ba Oo. sa ospital natin? May gamit ba doon sa mga DOH hospitals para hindi pwedeng sabihan ng mga staff na doon ka bumili, doon ka magpa-ultrasound kasi wala kami dito? Good question, Ms. Weng. No? So una sa lahat, yung termino na public hospital, of course, ayokong ibalik yung tanong, pero I'm curious, yun kaya ay DOH hospital or baka napunta sa isang LGU hospital? Pwede. Sabihin na nating DOH hospital yan. Ang sinisigurado namin is lahat ng mga DOH hospitals, yung ating equipment available. Yung pong, ang ultrasound is a very common instrument po yan, lalo na sa ating mga DOH hospitals. In fact, maski yung ating mga pinagmamalaking bukas centers, which are extensions of DOH hospitals, meron po mga ultrasound yan. So siguro maaaring LG yan, pero kung DOH hospital po yan, sabihin niyo lang po sa amin kahit off-air na lang at i-check po namin. Kasi dapat lahat ng 87, yun ang usapan lahat ng 87 available yung services. Tsaka paano natin titiyakin, Sek, na hindi na yung nangyayari, yung kahit may available na gamot, pero gustong rumakit, ituturo sa labas. So may babayaran pa rin kasi outsource yung gamot. Magandang tanong yan, Ms. Weng, no? Kasi pag yan ang mga tinatawag na implementation, no? So ibig sabihin, ang mangyayari dito, magkakaroon ng tinatawag sa government bureaucracy reiteration, maglalabas kami ng papel, may memorandum, malamang ipapaalam natin, malamang papayag sa Secretary Ted, ipapublic namin yung memorandum na yan. Kapag kayo po ay tinuro sa labas, pwede ho natin kasuhan yung nagtuturo sa inyo sa labas kasi meron ng papel na linabag at yan po ay pwedeng kasuhan kapag linabag. Okay, may isang punto na si Sandra Aguinaldo, nag-message si Sandra. Maganda to. May malasakit center po tayo, Asek. Meron din niya sa mga government hospitals, di ba? Paano po yun? Maapektuhan ba sila? Mawawala na ba yung malasakit center kasi mag-zero balance tayo doon sa basic accommodation or pwede pa sila doon sa iba naman na hindi basic? Yung Malasakit Center po kasi, ang kanyang innovation, gumawa siya ng one-stop shop para nakapulong lahat ng mga sources. Ang sabi nga ng Pangulo, bakit kailangan pa nating pumila kahit ba one-stop shop yan kung doon mismo sa accounting section ng ospital, ang kwentahan sa papel na lang. Kumbaga, usapan sa computer, doon sa Excel, bago pag ginanon ng kahera, pasok na to, si DOH, pasok na si ganyan, hindi na kailangan ng para bang may haharap pa sa'yo. Isa lang ang kausap, yung billing section at paglabas ng bill, bayad na, zero na. Pero so yun yung magiging epekto. Hindi naman nangangahulugan na bubuwagin natin yung malasakit center. May batas po yan Ang makakabuwag lamang po sa batas ay kapwa-batas. Alright. Nagkaroon daw siya ng bone marrow biopsy last year sa isang pribadong ospital accredited ng PhilHealth. Zero balance. Hindi daw siya nagbayad ng kahit na isang kusing doon sa ospital. Ang PhilHealth daw ang sumagot. Talaga? Galing Tapos, ito ngayon ang maganda dyan, Joel and Weng, no? Habang pinangako ng Pangulo at tutok pa rin namin sa DOH ang utos niya dito sa mga DOH hospitals na zero balance billing, no balance billing, yung PhilHealth, pwedeng yang tumaas ang mga package. At nakita na nga natin yung halimbawa, yan, yung nabanggit po ng ating texter or caller. Tapos, alam niyo po yung acute myocardial infarct or yung heart attack package ng PhilHealth. True story. Sige, banggitin ko yung pangalan ng hospital kasi para sa kanila rin to. Yung Medical City Clark, isang batikang ospital ito na ang perception, di ba? Ang perception ng tao ay nako, private yan, mahal yan. Kaya nilang i-zero balance billing yung heart attack kasi tama yung costing ng PhilHealth. Ito yung kwento naman ng PhilHealth ngayon, Ms. Weng saka Joel. Kapag tama po yung costing at sinisimulan na sa administrasyong ito na hindi bolahan yung case rate, hindi bolahan yung Z-benefit package, no? Pag tama yung dialysis, pag tama yung costing, kayang i-zero Ngayon, para hindi ma-overpromise, kaya ganyan yung very balanced, very realistic si BBM. Sinasabi niya, huwag tayong mangangako nang hindi to nababack ng numbers. Kaya ganyan yung approach. Zero balance billing, bayad na bill mo sa DOH hospitals, pero kung kaya ng PhilHealth at sinisimulan sa heart attack, dun sa heart surgery, sa dialysis, kahit sa private, nakakayanan. Alright, 87 ang DOH-run hospitals. Saan makikita yung listahan, Asek? Meron po tayo sa ating Presidential Communications Office na
Facebook page. I'm sure meron din po sa DOH yan. Kung wala pa, i-remind ko ang ating mga kasamahan dito na i-repost namin yung listahan po. Alright. Asek, salamat sa oras Sir, mo. Mag-ingat ka. Thank you. Good morning. Maraming salamat rin, Joel and Weng. Magandang umaga sa lahat ng mga kapuso.